Cleveland Cavaliers umarangkada pa rin kahit nahirapan si Mitchell. Nakikitang mahalagang bagay pa rin ang sukat sa basketball dapat gayahin ng Warriors. At Golden State, bakit mananalo bukas laban sa Pistons? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original top brand watches, mabibili lamang sa halagang 1,100? I-click lang ang link sa comment section. Tinalo ng Cleveland Cavaliers ang Oklahoma City Thunder sa isang napaka-exciting na laban nitong Huwebes ng araw. Nagtapos ito sa 129-122 win in Rocket Mortgage Fieldhouse. Sa tagumpay na ito, umangat ang Cavaliers sa 32-4 record this season at nakapagtala na ng 11 sunod-sunod na panalo. Pagkatapos ng laro, nagbigay si Donovan Mitchell ng matapang na pahayag tungkol sa posibleng pagiging all-star niya at ng Core 4. Isang kahihiyan kung hindi kaming apat ang magiging all-stars, ang sabi ni Mitchell ayon kay Danny Cunningham ng The Fan. Nagawa ng Cleveland na makuha ang panalo laban sa Thunder kahit na nag-ambag lamang si Mitchell ng 11 puntos sa 3 of 16 shooting, na lalong nagpatingkad sa tagumpay ng Cavs. Si Jarrett Allen ang nanguna na may 25 puntos, 12 rebounds at 6 na assists. Si Evan Mobley ay nagdagdag ng 21 punto. Nakikita na ang sukat ang naging isa sa basihan sa pagkapanalo. At si Darius Garland ay nag-ambag ng 18 puntos. Sa kabuuan, 7 sa mga manlalaro ng Cavaliers ang nakapagtala ng double figures. Sa kasalukuyan, may average si Mitchell na 23 points, 4.6 assists, and 4.4 rebounds in just 31.4 minutes per game with shooting splits 45% field goals, 41% in long range, and 81.3 in the line this season. Kakaibang pangyayari, ngunit ang 27 taong gulang na si Mitchell ay 3 sunod na laro na hindi nakakapagtala ng 20 puntos. Gayunpaman, hindi ito naging problema dahil patuloy na umaarangkada ang Cleveland sa NBA. 3 sa 4 na pangunahing manlalaro ng Cavs ang mayroon ng All-Star appearances kung saan si Mobley lamang ang wala pang seleksyon. Malamang na magbago iyon ngayong season kasabay ng maraming bagay para sa Cavaliers. Tingnan natin kung magpapatuloy ang kahusayan ng Cleveland sa kanilang potensyal na pagtakbo tungo sa kampyonato. Dahil sa kahangahangang paglalaro ng Cleveland Cavaliers ngayong season, may malakas silang kaso para magpadala ng maraming kinatawan sa All-Star Game. Gayunpaman, marami sa kanilang mga manlalaro ang karapat-dapat at hindi malinaw kung gaano kahanda ang mga coaches na bumoto ng hanggang 4 na Cavs players para sa kaganapan. Isa lang ang sigurado, si Jarrett Allen ay karapat-dapat makatanggap ng ganitong pagkilala. Matapos ang kanyang kamangha-manghang laro laban sa Thunder, nag-a-average na siya ngayon ng 14.1 points and 10 rebounds while 70% shooting from the field. Bagamat bumaba ang kanyang round numbers dahil sa mas kaunting minuto ng laro, malinaw na pasado siya sa eye test. Ang halaga ng rim protecting center sa modern NBA ngayon, bagamat sikat ang floor spacing sa modernong NBA, malaki pa rin ang halaga ng rim protecting, rim running big men na kayang dominahin ang rebounding. Patunay dito ang ipinakita ni Jarrett Allen nang gumanap siya ng mahalagang papel sa panalo ng Cavs laban sa Thunder. Walang tigil si Allen sa pagkuha ng rebounds na nagbigay ng maraming second chance points para sa Cavs, lalo na sa ika-4 na quarter. Napaka-epektibo rin niya sa kanyang scoring opportunities at bihirang may nasasayang na galaw mula sa 26 na taong gulang na sentro. Masaya ang mga tagahanga sa desisyon ng Cavs management na panindigan ang kanilang direksyon dahil nagresulta ito sa isang elite na 32-4 record start this season. Si Shai Gilgeous-Alexander, isa sa pinakamahusay na manlalaro sa liga at kandidato para sa MVP, ay muling ipinakita rin ang kombinasyon ng kanyang sukat sa pagiging 6 feet 6 inches, maingat na opensa at napakahusay na court vision upang patuloy na salungatin ang depensa ng Cleveland. Natapos niya ang laro na may 31 puntos sa 13 of 27 shooting. Ang Thunder ay labis na namiss si Chet Holmgren, walang duda, habang si Isaiah Hartenstein ay mahusay na gumaganap, isang inaasahang performance mula sa isang manlalarong kumikita ng $30 million this season. Ang presensya ni Holmgren ay tiyak na magpapabago sa dynamics ng interior play ng Oklahoma City, lalo na laban kina Jarrett Allen at Evan Mobley. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Nakikitang mahalaga pa rin ang sukat ngayon sa basketball. Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay nasa biyahe para harapin ang Detroit Pistons ngayong Biyernes ng araw.
Narito ang mga dahilan kung bakit maaaring manalo o matalo ang parehong team sa larong ito. Bakit maaaring manalo o makover ng Warriors ang laro? Ang Warriors ay mahusay sa depensang aspeto ng laro. Nag-a-average sila ng 111.1 points na pinapayagan kada laro at ang mga kalaban ay may ikawalong pinakamababang field goal percentage laban sa kanila. Bukod dito, magaling ang Golden State sa depensa laban sa 3-point shooting at nakakakuha sila ng disenteng dami ng turnovers mula sa kalaban. Dahil sa Pistons na nag-a-average lamang ng 112 points per game, may tsansa ang Warriors na pigilan ang kanilang opensa. Isa pang aspeto na maaaring samantalahin ng Warriors ay ang kahinaan ng Pistons sa depensa laban sa 3-point shooting. Pinapayagan ng Detroit ang 14.1 3-pointers made per game na ikalima sa pinakamarami sa NBA. Bukod dito, may 38.1% shooting from the 3-point line for Warriors versus Pistons. Ikalawa sa pinakamasama sa liga. Ang Warriors naman ay nasa ika-4 sa pinakamaraming 3-point attempts at makes, kaya kung maayos ang kanilang shooting mula sa labas, malaki ang tsansa nilang manalo at makover ang spread. Bakit maaaring manalo o makover ng Pistons ang spread? Ang Detroit ay nasa 5 sunod na panalo matapos talunin ang Brooklyn Nets noong Huwebes ng araw. Sa kanilang panalong streak, nagpakita sila ng kahangahangang depensa na pinapayagan lamang ang 101.6 points per game. Ang kanilang mga kalaban ay may shooting 43.3% from the field and 34.6% from the 3-point line in this season. Bukod dito, ang Golden State ay nahaharap sa maraming injuries sa kanilang mga pangunahing manlalaro. Si Steph Curry, knee inflammation, Draymond Green, ankle sprain, Dennis Schroeder, hip, at Moses Moody, knee, ay lahat questionable sa larong ito. Ang mga pangunahing manlalaro tulad ni Brandon Podziemski, Gary Payton at Jonathan Kuminga ay siguradong hindi makakapaglaro. Kapag hindi nakapaglaro ang mga ito, may malaking tsansa ang Pistons na manalo. Si Cade Cunningham ay nasa mahusay na paglalaro ngayong Enero with average 27.3 points, 6.3 rebounds, and 8 assists per game. Kung patuloy niyang mapapanatili ang kanyang galing sa opensa at playmaking, malaki ang tsansa ng Pistons na makover ang spread o manalo ng direkta. Kasalukuyang kalagayan ng Warriors at Pistons. Ang Warriors ay nagsisimula sa kanilang 4 na laro na road trip matapos ang nakakabigong pagkatalo sa Miami Heat na nagtapos sa kanilang homestand na 3-3. Mula sa 12-3 start this season, natalo sila sa 15 sa huli nilang 21 laro. Ang stress at pressure ay ramdam na ramdam lalo na kay Steph Curry na kamakailan lang ay hindi nakapagtala ng assist sa magkakasunod na laro, isang unang beses sa kanyang karera. Samantala, ang Pistons ay nasa ika-5 sunod na panalo at may 19-18 record. Ang kanilang depensa at consistent na kontribusyon mula kay Cade Cunningham ang nagdala sa kanilang tagumpay. Sino sa tingin nyo ang mananalo, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.